lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng nakikinig ngayon, ito'y mapagpala tayo. Kung nabe-bless ka sa gawain ito, kung nabe-bless ka sa samahan, kung nabe-bless ka sa naririnig mo, kinakausap ka ng kapatid, pinag-challenge kita. Sa lahat ng nanonood ngayon, ito yung magaga, ito ang nais ko iparating sa iyo. Maging channel of blessing na lalo na sa gawain. Eh, di ba ako makarinig ng amen? Oo, nabe-bless ka sa gawain ito, pwede mo itong i-share sa mga kaibigan mo. Tandaan po natin, kung ikaw nakuuhaw ng salita ng Diyos, kung ikaw ay nakukulangan, how much more ang mga kaibigan mo, lalo kung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sina-challenge kita sa share mo ang gawain na ito ng Rise Explosion Ministry, lalo na kung isa pang pamilya ng Rise Explosion Ministry. Dito mapapakita mo sa Panginoon. Ito lang ang maibabalik mo sa Panginoon. Yung spirit of discipleship, maging kagamit-gamit ka. Hindi ba ako makarinig ng amen, no? Kahit sa lahat ng nanonood dyan, pwede ba sumigaw kayo ng malakas na amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen. Napakabuti ng Diyos. Bago po ako magpatuloy, alam niyo po, bilang lingkod ng Diyos, matagal na po akong kinakausap ng Panginoon upang mangaral, no? So, hindi lang every Sunday. Ito hindi inapanalangin ko sa Panginoon. Dahil sabihin natin, talagang kahit gusto ko, isa ng kaaway talagang gumagawa ng pamamaraan para hindi ko magawa. One time, nung last Thursday, ginawa ko po yung panawagan na hindi po ko ng Panginoon na mangaral. Pumunta po ko dito sa church para gawin po iyon. Pero ang kaaway talagang nilalagyan-lagi ako ng negative sinasabi, hindi kasi pwede ang cellphone mo, palyado cellphone mo, paano ang mga ngarap. Kaya ayoko namang dumating yung time na mag-istorbo pa ako sa isang mga leader kasi hating gabi na po ako dumating sa church kasi nagtitinda pa po ako. Sabi ko, Lord, gagawin ko ito. Tulungan niyo po ako. At what the story short, ginawa ko naman po. Po ko sa kwarto ng children ministry, okay na, nilipat ko po yan. Sinagyan ko po ng ilaw. And then, ready ko po yung cellphone kung sinaunang panahon. May problema pa yung LCD. Sabi ko, pwede pala. Ito na po, yung sisimula na po ako. Nagla-live streaming na po ako ng time na yun. Nag-introduction pa lang ako, sasave na sa ng loba. May problema yung aking baterya ng cellphone. So, hindi ko po pinagsinyalan, patuloy po ako. Patuloy pa rin ako, nag-encourage, worship sa Lord. Tapos dumating po yung time na dumating na talaga yung sakit ng cellphone ko. Tapos kakamadali ko po, nasira po yung ng charger, yung cord ng charger. Talaga sabi ko, talaga kaaway, sabi ko. Kung nakikita nga natin, papagbunutan. Nasira po yung pinagtanggol. Alam niyo po, inalungkot ko po itong bunkers. Nakialam na po ako sa mga gamit na may gamit dito kasi naghahanap po ako ng charger. No? Kasi 12:40 in the morning time po yun ng gabi. No? Doon po ako nagsimula no? Kasi pinatulog ko pa yung bunso ko. So, nagagila po ako niya ng charger. Nagkataon naman kasi nagkalat dito yung mga charger. Nagkataon naman, walang charger na naiwan. Hindi po na patuloy po. Disappoint po ako. Pero at least, alam mo, Panginoon, yung puso mo, ginawa ko. Sabi ko, nagapera na ako, bibili talaga ako ng latest na cellphone. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, pera talaga ako, bibili. Kasi nagagamit ito sa ibang kaya. Kulang na lang talaga, patuloy ko yung iba ko yung
Na-record, 1/4 lang. Sa cellphone yun, sira naman yung CD. Kalahati na lang tayo. Pero anyway, ngayong umaga ito, mga kapatid ko na rin ito. Ito po yung isi-share ko sa inyo. At isi-share ko ng first. At naway ito'y maging pagpapala tayo lahat. Pwede ba akong makarinig ng amen? Pwede ba tayong sumigaw ng hallelujah ulit? Yes, God, no? Salamat, no? Pwede bang tignan mo ngayon ang katabi mo, sabihin mo, salamat na rin ito. Salamat ang ganda mo. Di ba? Glory to God, nagliliwanag. Salamat sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Glory to God. Ang ating pong text na pag-aaralan po ngayon sa Lucas chapter 15 verse 1 to 7. Ito po yung patungkol dun sa nawawalang tupa. Isang parabola na nawawalang tupa. Pwede ikaw, pwede ako. Medyo ko lang kasi may mga kasama tayo mga minor kapag-gawa mo. Ang istorya na to, ito yung istorya na kung saan may tupa o merong isang pamilya na merong anak. Ito'y napawalay. Napawalay dahil sa katigasan ng ulo. Para maunawaran ng mga isla. Dahil sa kanyang hindi pagsunod sa pagbuka. Nandun yung salitang mayabang, sorry sa term. Nandun yung salitang, kaya ko to eh, kaya ko naman. Kung ikaw nararanasan mo yun noon, ito yung pag-aaralan natin ngayon. At bago mo po ito i-elaborate, i-explain sa inyo, magbasa po tayo. Ako na lang po magbabasa. Babasahin ko po, lalo na sa nasa tahanan ngayon na nanonood, kung may Bible ka, buksan mo ang Bible mo sa Lucas chapter 15, verse 1 to 7. Nung sabi niya sa verse 1, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nabulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Espriba. Ang sabi nila, ang tao ito'y nakikisalamuha sa makasalanan at nakikisalo sa kaniya. Pwede ba natin sabihin ng sabay-sabay na makasalanan ako? Makasalanan ako. 1, 2, 3, go! Makasalanan ako. Sige, gawin po natin. Ituro po ng ang kamay natin ng ating sarili. 1, 2, 3, go! Makasalanan ako. Tingnan mo uli ang katabi mo. Di ba? Amen. Kahit na maaliwas ang kanyang kagandahan, no? Kanyang kagwapuhan, may tinatagong kasalanan niya. Di ba? Sabi nga ng iba, kapag gusto mo maging magandang lalaki o gumanta ka, maglagay ka ng mga palamutisang ba? Maglagay ka ng mga istat-istat. Cute ang dami. Kanina nga, ang nagsasalamin ako kanina, yung ayaw magupit, kinakapalan ko ng pulbo. Sabi ko, ayaw maalis. Narinig ako ng kapatid natin, Pastor. Sabi mo naman, no? Kasi ako nagpapag therefore, tinapakatulog ng umaga. Glory to God. Tinataglan ko. Pero naniniwala ako, nagliliwanag ako ngayong umaga. Amen! Ay, isa pa lang malakas sa malakpak para sa Panginoon. Tanggapin mo na, wala kayong magagawa. Pastor nyo ko eh. Sige, isa pa ulit malakas sa malakpak para sa Panginoon. Sabi niya sa verse 3, kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung sino man sa inyo ay may isang taang tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan niya ang 79 sa ilang at hanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpuhan niya ay masaya niyang papasanin ito. Praise God. Pwede ba natin sabihin na salamat, Panginoon? No? 1, 2, 3, go!
Amen. No? Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at ang kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpuan ko sa wakas ang tumpa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, kaysa siyang siyang na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Ito po yung isang kwento na sinabi ko po kanina. Napakalaga sa isang magulang o sa isang ama o kay Jesus Christ sa mga tao katulad mo at katulad ko ng kasalanan. Sa panahon ng pandemic, panahon ng COVID-19, ang daming negatibong lumarating sa isip natin. At doon pa lang sa isip natin, nagsisimula ang kasalanan. Pwede ba ako makarinig ng tama o mali? Tama. Diba? Wala ka ng makakain. Diba? Uli na itong pera mo. Diba? Eh, minsan, ang gagawin mo, mamumuro. Kahit pa tubuhan, doon pa lang. Doon pa lang. Nagkasala ka na. Eh, nag-iisip ka ngayon nang hindi maganda. Mainit ang ulo mo. Kaya salamat sa Panginoon. Sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, kapatid yung narinig mo, kung nanonood ka man ngayon. Para sa iyo ang mensahe ito. Alam mo sa sarili mo, nagumulang ka sa Diyos. Kaya nung napabalita ang GCQ, praise God sa Panginoon. Di ba? Kahit paano, na pag-isa-isa ng Diyos, ang bawat nagpapasting, ang bawat nananalangin, pinag-isa-isa ng Panginoon. And then pwede niya sabihin, mga anak ko, unti-unti akong kumikilos. Akala nyo lang, hindi ako kumikilos sa lahat ng panalangin at fasting na ginagawa nyo. Mali. Nandyan ako sa tabi nyo. Amen. Inaalalayan ko kayo. Panginoon. Kaya maraming nawawala sa Panginoon. Maraming nawawala sa Panginoon. Aminin ba natin, maraming naglalangay. Kaya alam mo, pasalamat ka, leaders. Wala na narinig pa ngayon nanonood kayo. Pasalamat ka, nakakarinig ka. Paano yung ibang hindi nakakarinig? Di ba? Paano yung ibang hindi nakakapagsamba sa Panginoon? Kaya kung may pagkakataon kang umawi, may pagkakataon kang makinig, at may pagkakataon kang sumunod sa kaniyang palawagan, do it, kapatid! Pwede ba makarinig ng malakas na amen? Amen. Pwede ba yung nanonood ngayon? Pwede ba paki-like mo ng heart? Ibig sabihin na pagpala ka. Diba? Ang sarap ng lingkod ng Diyos. Kasi meron kang iniiyakan na Panginoon. Amen? Glory to God. At ang pagkaaralan po natin ngayon, dito po iikot ang ating kwento. Sa verse 6 and verse 7, naulitin ko lang po. Makipagsiya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tumpa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan ng langit dahil sa isang makasalanan, nagsisisip tumatalikod sa kanyang mga kasalanan. Amen. Ang mga anghel, nagpupuri kapag mayroong isang tao nagpapalit loob sa Panginoon. Amen.
Magbibigay lang ako ng isang illustration. Isa sa family ko. Isa sa family namin ni Pastor Jerry. Isa namin pinakamamahal na ina. Alam niyo po, may isip na po ako ng that time na yun. Nung nagkita-kita sila ng kanilang mga magkakapatid, kasi po yung mother ko po, matagal pong nawalay sa kanyang pamilya. Sa murang edad na mawalay, napunta lang po siya ng Manila. Alam niyo po, sa matagal na panahon, hindi nabalitaan ng kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid na ang mother ko ay buhay pa, na nag-asawa, nagkapamilya, nagkaanak. Alam niyo po ang istorya sa nabalitaan ko po. Si mama ay patagal ng patay sa kanila. Alam niyo po, taon-taon, nilutulusan nila ng kandila si mama. Dahil alam nila, patay na ito. Kung di ako nagkakamali, meron pang, alam mo na kasi, may nasaga pa akong balita, na nagawan pa nila ng, tawag ko, lapida. Kasi alam nila, patay ni. Kaya nagulat sila nung nabalitaan nila, buhay pa pala si mama. Nakita niyo yung kagalakan, yung realidad ng mundo, realidad ng isang pamilya sa mundo, gano'n ang kasabikan. Kapag nabalitaan nila ang anak, meron silang anak na nagbabalik sa kanilang pamilya. Noong nararanasan mo yan, pwede bang sumagyaw ka ng inan? Di ba? Totoo po yun eh. Matagal mo nang hindi nakita ang kapatid mo, matagal mo nang hindi nakita yung mahal mo sa buhay, hindi mo maitatago ang kagalakan na nilalagay sa iyo ng Diyos. Iiyak at yayakapin mo siya sa kabila ng kanyang kakulangan. Alam niyo po, nung nagkaroon sila ng conversation, kasi hindi pa uso nun ng cellphone eh. Una ko nagkakamali, telegrama pa lang, sulat, letter, papel, no, post office pa uso nun. Nagkayayaan na, di ko na kayo tumira sa Mindanao, sabi ng pamilya nila, mama. Miss na miss kita, matagal ng panahon na wala. Ang ginawa ni mama, yung kanyang magulang, aking lola, pinapunta niya sa Manila kasi yung kasabikan. Hanggang sa dumating na inanyayaan na doon manirahan. To cut the story short, nanirahan niya kami. Alam niyo po, nanirahan po kami doon. Ang ginawa po ng magulang namin sa sobrang sweet, ibinenta lahat. Ibinenta yung aming property sa condominium, yung ibang mga gamit, sinakay sa van. Alam niyo po yung van, kung mapunta kayo ng pier, yung malaking lalagyan po yun. Doon po sinakay lahat ng gamit. Nag-alsa palutan po kami. Nakita niyo po dahil kami sa murang edad, kami pwede kumontra. Miss na miss. Yeah? Alam niyo po, pagdating po doon, eto na. Ang saya. Sabi ko sa'yo, araw-araw may pinapatay. Hindi tao. Manok. Di ba? Baboy, panahon na yun, hindi ba bawal kumain ng aso? Araw-araw may kinakatay na aso. Sawa-sawa together sa artik. Baboy kinakatay. Parang piyesta araw-araw. Siyempre, big time, galing Manila. Dala-dala ng father ko, mga magulang ko, mother ko, yung pinagbentahan, ang right namin. Big time. Siyempre, mga kamag-anak, miss ka rin namin, akala namin patay ka na. Ako naman, nakuntuwa. Sabi kami mga pamilya mo. Pero pinakakalungkot minsan, sa realidad ng tao, nung wala nang mabunod, nangunggus na. Unti-unti nag-aalisa ng pamilya. Muna, pangatlong sa amin lahat, nag-aalisa. Pangalawang sa amin lahat, nag-aalisa. Hanggang sa kadugo, hanggang sa first family na nag-aalisa na. Wala nang peri. Ako, saksi-saksi po ako. Hindi ko lang alam kung naguspas dyan. Saksi-saksi ako. Sa bahay na kung saan, tumira kami sa lola namin, kami nagpagawa ng bahay, naglagay ng kuryente, kasi walang kuryente ng araw, big time yan. Dumating yung tagutong, dumating yung walang pera. Nung pinalayas kami, bata pa lang ako, natuto kong sumumpa. Galit na galit ako sa kanya. Pero,
Hindi tao ganun na sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, pag nakit, babalik ka rin. Pero yung may mother, si Pasoy, nakita ko paano siya kalit-kalit. Mula sa sala hanggang sa isa panganay, no? Kinalatkad ng bunso na bunso. Sagda. Gusto kong paluin ng kahon. Mga damit na, no? Pero hindi ko rin nagawa eh. Kasi nung pinagpala ko the time ng Panginoon, nung nakita ko siya sa tagal na panahon, hindi ko rin nagawa ng gamit. Niyakap din siya. Yan ang realidad mo. Pero sa Panginoon, ito yung binibigay ng word. Sa pagbabalik mo, sa kabila ng ating kakulangan, tanggap tayo. May mga anghel na nagpupuri sa isang kaluluwa na nagbabalik sa Panginoon. Pwede ba akong makarinig ng amen? Dalawang parabola ang binitawan ng Diyos. Kaya nga mayroong taong nagwawala at may taong nawawala. Ang taong nagwawala, ito yung prodigal son, no? Hinayaan ng ama, kinuha ang yaman, hayaan ng ama. Simulang basag na siya, bumalik siya sa bakan ng ama. Wala na siyang makain, bumalik siya. Anong ginawa ng ama? Diba? Alam naman natin yan, mga leaders. Nagkaroon ng kapistahan, nagkaroon ng malaking salo-salo, kasi nagbalik ang isang anak. Pero dito iikot tayo sa kwento ng isang parabola na binigay ng Panginoong Jesucristo. Patungkol doon sa nawawalang upa. Kasi mahalaga na. Alam niyo, pag naramdaman niyo ang pagpupuri sa Panginoon, naramdaman niyo ang salita at ang pag-ibig ng Diyos, ako naniniwala po, para lang po ito sa akin. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, kapag naramdaman mo ang iyong salita, ito para lang po sa akin. Ito, para lang po sa aking paniniwala, para sa lahat na nakakarinig kayo kung may nanonood kayo ng mga libro. Isa ka sa pinili ng Diyos. Ibig sabihin, ang nasusulat sa talata ng buhay, lumabas na. Nagbalik loob na sa Panginoon. Kaya laksang-laksang anghel ang nagpupuri para sa Kanya. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. At ang pag-aaralan po natin ngayon, the value of restoration. Napakahalaga sa Panginoon na manumbalik ka. Sa panahon ng pandemic, na dumating ngayon na GCQ, sana manumbalik ka sa Panginoon. Sa panahon na pwede ka lang magsimba ka. Sa panahon na pwede ka lang magpagamit sa Panginoon, magpagamit ka na. Amen. May mga kapatiran po tayo, dumadaan po sa pwesto. Kamusta ka na? Pastor, is ko na ito at inaasahan ko kayo makita kayo partner. Pwede ba akong makarinig ng amen? Amen. Sabi niyo po, may gagawin ko, Lord. Sa nangyari ngayon ng COVID-19, tinatama lang niya yung mga leader. Tinatama lang niya yung gawain ng Diyos. Kailangan tayo magkaroon ng pagpapahalaga sa bawat isa. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Glory to God. Kwento po rito sa isang quote. No? Sabi niya po rito, sa quote po na ating pag-aaralan po ngayon. After your season of suffering, God in all His grace will restore, confirm, strengthen, and establish you. Naniniwala po ba kayo? Sa panahon ng suffering ng buhay natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung kalakasan, kung paano ka binubog ng kaaway sa panahon ng COVID-19, nare-restore ka ng Diyos. Amen? I-establish ka ng Panginoon. Aminin mo natin,
napilayan ka. Di ba? Sa mga nagtatrabaho ngayon, salamat sa buhay niyo, nagtatrabaho kayo. Pero alam ko, napilayan ka din. Di ba? Kasi may mga panahon na meron kang hindi ka nagagawa eh. Huh? At lalo na doon sa unang pinakakitaan ngayon, pinay na pinay ka. Di ba? Pero, salamat sa kung ina-establish ulit tayo ng word. Pwede mo makarinig ng Panginoon, alam mo na karinig ng Amen. Amen. Maayusin tayo ulit ng Panginoon. Kaya dapat itong pandemic na nangyari ngayon sa atin, bago tayo dumako sa palakitnaan ng ating pag-aaral, namnamin mo ang mensahe ng Lord. Namnamin mo ang mensahe ng Lord. Kasi meron siya binibigay na aral dito sa bawat isa. Amen. Praise God. At ang unang point sa bibitawan ko po sa inyo, magkaroon ka ng bagong buhay. Doon sa pag-restore ng pagbalik sa Panginoon, magkakaroon ka ng bagong buhay. Bagong buhay ay ilalagay sa iyo ng Diyos sa kabila ng basag na basag ka. Di ba? Naranasan niyo ba umiyak sa Panginoon? Naranasan niyo humingi ng tawad sa Panginoon? Naalala ko yung isang tagapagturo na in-example niya yung isa niyang dating leader. Hindi nagsasalita sa leader niya. Pinupubos na hindi nagsasalita. Inaako ang problema. One time, bumisita siya sa kanila. Sabi po ng leader, nagulat siya. Kasi meron nakasinding kandila doon sa kwarto ng lalaki ng isang leader. Sabi ng pastor, sabi niya, nung pinasok niya yung kwarto, isang kandila at isang Bible na nakabukas. Ano po? Nakabukas po ang Bible. Kaya pala hindi sumasagot yung leader. Umahabol-buhol na tiyak sa Panginoon. Dahil yung problema, sunod-sunod. Nagkasakit ang anak. Hindi pa nga gumagaling, sinundan tayo uli ng isa. Nasa ospital, sinundan tayo. Tatakbo ng isa. Tiyak na isa. At then, sinabi ng isang pastor, kamusta ka? Iyak na iyak. Minsan may mga pagkakataon kasi hindi ka na magsasalita. Ha? Minsan di mo na siya papayuhan. Kasi ang Lord na nagpapayo sa kanya. Pasag siya. Pasag na pasag. Kaya napakalaga sa Panginoon yung pagpapalit mo. Gano'n kahalaga sa Diyos. Sa pagpapalit ng gawain, mapupulo talaga tayo eh. Baka nga yung pinaplano namin dalawang gawain, tuloy-tuloy na yun eh. Pero baka marinig na namin? Naniniwala po ba kayo mangyayari yun? Mangyayari yun. Kasi maraming magiging basag. Ako po basag na basag po. Talaga nga, by faith. Kasi marami po akong pinapanood na. Marami po. Mahirap isang leader. Mahirap ang isang pastor. Daming message, daming counseling. Sabi, paninindigan mo isang ito. Ano, minsan, nagka-counsel ka, pero ikaw may pinagtataanan ka. Sabihan ka niya ng Panginoon yan eh.
pinagdadaanan ka. At ako naniniwala ako sa mga leader na nagtatrabaho. Yung patnubay ng banal na Espiritu, naniniwala ako na dadaluyan siya ng pagpapala. Amen? Kung pinagpadaluyan siya ng pagpapala sa salita ng Diyos upang palakasin ang isang tao maging magamit-gamit siya, pagpapalain din siya sa lahat ng bagay na Panginoon. Diba? Tingnan ang Panginoon. Nagagalak ang buong kalangitan. Para sa iyong panunumbalik, kailangan basag ka lang. Ako, sabik na sabik ako lagi. Yan ang inipalalangin ko sa Panginoon. Sabik na sabik ako lagi. Kasi nagiging kalakasan ko ito. Masarap maglingkod na mahirap para sa Panginoon. Pero mas malawak ang kagalakan sa paglilingkod kesa sa kalihat mo. Sino naniniwala na malapa ka sa Panginoon? Sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't pagsumikapan ninyo ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karanasan. Amen. Amen. Kaya masarap na maging isang Kristiyano na lumakad ka sa kalooban ng Panginoon. No? Patuloy lang tayo maglingkod sa Diyos. Kaya salamat sa mga leaders na nagpaplano, ginagawa ang kanilang tungkulin para mapalaganap ang ng Diyos. Dahil ayaw ng Panginoon na tamad. Di ba? Amen. Kaya sa pagbabalik mo sa Panginoon, binigyan ka ng bagong buhay. Kasi nagkaroon na tayo ng GCQ, tuloy-tuloy na po yan. Di ba? Kung nasanay ka dati, paupo-upo ka lang, dapat may gawin ka na sa Panginoon. No? May gawin ka na sa Panginoon. Bagong buhay. Bagong kilos, di ba? Bagong diskarte. Kung hindi ka namamansin noon, suplada tatig mo, palangiti ka na ngayon, di ba? Iangat mo lang ngayon ng konting, hindi mo. Kasi minsan may mga bagay na hinahanap din ng tao na maging kagamit-gamit tayo sa ating kapaligiran. Bagong buhay, bagong pag-uugali, di ba? Amen, di ba? Pero kung maganda ng ugali mo, huwag mo nang baguhin. Pangit naman yun. Naalala ko nung dati, may isang leader, drug addict. Nung nakakilala sa Panginoon, paghahanapin mo siya sa lugar niya, kilala mo ba si Juan de la Cruz? Ano sasabihin ng mga tambay doon? Si Juan de la Cruz, yung dating adik, ngayon pastor na. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang sarap pakinggan. Di ba? Dahil sa ganong salita, may mga nababago. Hindi yung dapat kinahihiya. Di ba? Yung dating adik, dating sugarol, di ba? Dating malakas manigarilyo, di ba? Ngayon po nagina, di ba? Ang sarap, di ba? Dating chismosa, di ba? Ngayon, mulog ka na yung lumalabas, di ba? Dating palamura sa kanto, ngayon iba na, di ba? Dati kapag nakikita mo, may sungay, tatlo, apat, di ba? Pag nagagalit, ngayon sa lalaki.
Isa na lang. No? Tapingin mo. Tanggalin mo na rin yung isa. Alam mo ito maganda. Di ba? Hallelujah. Glory to God. Kung tingnan ang katabi mo, hindi yung isa. May tumitingin sa akin. Glory to God. Huwag niyo mo titignan ang katabi niyo. Sakit mo kayo tumingin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Palakpakan din natin ang Lord. Yung naman ka. Bagong buhay eh. Kailangan lahat maayos. Kasi nasa doon na tayo. Amen? Yung dating bulong ka ng bulong. Ha? Alisin mo na yung bulong mo. Ha? Ang ibulong mo na lang pagpapaanak. Bukas sis. Bukas pastor. Ha? Bukas brother. Punta ka sa bahay. Pagpapalain kita. Nasaro? Hallelujah! Palakpakan namin natin ang Panginoon. Ha? Isa'y bumubulong ka. Ha? Negatibo. Pangit. Eh, pag narinig kayo ng negatibo, sabihin nyo agad, pangit yun. Punta ka sa bahay, magkakapit tayo. Gano'n, di ba? I-block mo na agad. Ito yung pagbubuhay. Ang nais ng Panginoon sa pagbabalik mo, magplano ka ng panlangit at plano mo. Maging kagamit-gamit ka sa lahat. Di ba? Panahon na ito para maging kagamit-gamit ka. Magliwanag ka, kaibigan. Alam mo, hindi pa kung iba ngayon. Alam nyo, may mga leader nga ngayon eh. Puro rapture na pinag-uusapan. Isa nakakatakot na rin. Di ba? Minsan dadaling pa sa loob ng tahanan, puro rapture. Di ba? Kaya mga tao, nilalagyan mo ng takot. Rapture na! Kaibigan ko na rin ito. Oo, mangyayari yun. Natin magagawa mo. Ipanalangin mo na patuloy kang maging malakas na hindi mo mapagdaanan yun. Amen? Di ba? Pero kung naniniwala mo tayo kapag papatay sa Panginoon, hindi na natin pagdadaanan yun. Pero kapag sumablay ka sa Panginoon, sa uli, sandali na takbuhan para sa paglilingkod, mararanasan mo yun. Mararanasan mo yun. Kaya gawin natin. Naging maayos tayo ngayon. Pwede ba? Isang malakas may pag-ibig na sumigaw ka ng malakas na amen para sa Panginoon. Yeah! O saan mo ngayon tignan ang katabi ko? Alam niyo po, sa pagtingin sa mga tugparan niya, ibig sabihin, binabantayan ka na. Glory to God. Diba? Magpanalagitan tayo. Amen? Magpalakasan tayo. Amen. Glory to God. Bagong buhay, kumuha lang ako ng isang napakalaga. Bagong palaya. Makakalaya ka sa crisis. Ay nalumbalik ka sa Panginoon. Makakalaya ka sa sakit. Dahil naniniwala ko, ang Diyos nagpapagaling noon. Nagpapagaling din siya ngayon. Amen? Glory to God, di ba? Makakalaya ka sa kasalanan. Kasi lumapit ka sa Panginoon eh, basag ka na eh. Kung may tinatago tayo, ilabas mo na sa Panginoon yan. Huwag mo lang bitbitin yan. Alam nyo, hindi ka lalago, kaibigan. Baka dumating ang rapture na tinakatakot mo, ganyan ka pa rin. Kasi may tinatago ka. May tinatago ako. Lapas na natin. Eh di tayo lumalago. Minsan palakpak na lang, hindi mo pagawa. Parang bawat palakpak mo, kailangan baka bayad. Di ba? Hindi mo pagawa kung palakpak, ang bigat mo. Yeah. Kasi nabago ka dapat sa palakpak, masaya ka. Masaya ka bumiti sa kapwa, kristano mo. Masaya ka magpalakas. Kailangan panahon na maging totoo tayo sa pumilikod sa Panginoon. Para po ito sa lahat. Huwag mo pong sayangin ang kahalagan ng buhay na nilalagay sa iyo ng Diyos. Lalo na sa pamilya ng Arise Explosion Ministry.
Nagpapasimula pa lang po tayo. Amen. Napakaraming pinagdadaanan. Pero naniniwala ako ang lahat ng iyan kapag tatagumpayan natin. Sasama-sama lang tayo. Amen. Puloy natin ang panalangin natin. Huwag tayo masawa sa panalangin. Alam niyo po, huwag kayong mangangako sa Diyos kapag hindi nyo tutuparin. May konsekwensya magaganap sa buhay mo. Dahil ang Diyos ng katotohanan, hindi siya nagbibiro. Pag sinabi ng Lord, ito ang panahon, anak, na pagpapalain kita, yan mo ang buhay mo. Dadalo yung pagpapala galing sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag-bless sa iyo ang Lord. Pag namangha sa iyo ang Panginoon sa ginagawa mo, kahit anong kahit anong karamdaman niyan, pagagalingin ka ng Panginoon. Dahil gagawin kang testimonya sa sangkatauhan na ikaw ay pinagaling ng Diyos. Totoo yan. Napakasarap na likod ng Panginoon. Ako may pinabatil ako sa prayer sa Lord. Ako naniniwala ako. Ang bawat panalangin, napapakinggan naman niya yan eh. Sa tamang panahon, ibibigay ng Lord. Kaya pagdating ng tamang panahon, alam mo sa sarili mo, sinurrender mo na lahat sa Panginoon. Ang lahat ng kahinaan mo, ang lahat ng tinatago mo, dalawang kamay mong sasaluhin ang pagpapala na nagpumula sa Panginoon. Isang malakas uling palakpak para sa Kanya. Purihin ang Diyos. At pangalawang pag-aaralan po natin ngayon, magkaroon ka ng bagong pag-asa. Napakalaga sa Panginoon ang pagbabalik mo, muling pagbabalik mo. Lalagyan kanya ng panibagong pag-asa. Sa dating talunan, sa nilalagay ng kaaway, puro negatibo. Iaangat ka ng Lord, i-restore ka ng Diyos na may kalakip na pag-asa na nilalagay sa buhay mo. Diba? Kapag ang tao punong-puno ng pag-asa, ito yung mga taong may nararating. Palakpakan uli natin ang Panginoon. Pero kapag ang mga tao walang kapag-asa, walang mapupuntahan. Walang pangarap, puro negatibo, walang negatibo. Diba? Ang mga taong sub-sub ang mukha sa pag-aaral, may nararating. Yung mga taong kulang sa kaalaman pero madiskarte, may nararating. Pero tandaan mo, pagkapag ikaw yung tipong tao, mahilig ka lang sa cellphone, may nararating ka, wala. Di ba? Ang mararating kaibigan. Kasi yan ang gagamitin ng Lord para sa mga pangarap mo. Minsan kikilos ka na para maligo, kikilos ka na para magtrabaho, minsan kinakain pa ng oras kasi nasa cellphone, babad ka sa cellphone. Kaya minsan nanilig ka pa. Di ba? Minsan mainit pa ulo mo, umutusa ka, nabawad ka sa cellphone. Minsan, aminin natin sa hindi. Minsan nakapagsalita ka pa ng hindi maganda. Tama ka rin. Ha? Minsan kahit hindi mo pinaririnig sa magulang, nakakapagpitaw ka ng hindi maganda. Ay sa gawa ng kaaway, palihim kang tinitira ng pailalim na hindi mo alam. Nag-i-enjoy ka. Magugulat mo talaga isang banda. Ang lahat ng ipinangarap mo, kung bata ka, hindi mo nakita, hindi mo narating. Kasi nilamon ka. Nilamon ka ng maling paniniwala. Di ba? Ako hindi ako higit na matalino. Pero may diskarte nilagay sa akin ng Diyos. At ito yung pinagyayaman ko. Well, nung nauso yung cellphone, nawili din ako dyan. Nauso yung sa mga mall na mga yung kabayong tumatakbo, nawili po. Ang lakas ko magpatalo dyan. Ayan. Yung points,
Points yung kanila. Ayan, ano gawin ko? Okay. Pero kung sinavings ko pala yun, ang laki na ng ipon ko, diba? Isipin mo na lang kung nagsisigarilyo ka, diba? Araw-araw nakakailang istika. Ano yung istika ng sigarilyo? Wala naman naninigarilyo rito, diba? Kasi kung may naninigarilyo rito, quarantine natin mamaya. Diba? Galing sa stick, 2 pesos o 5, ano? Kung nakakasampu ka, 5 pesos, 50. Diba? Sa loob ng isang buwan, 5 times 30. May 150. 150 pesos, tama? Pag ang dapat masisaving. 150 times 12. 1.8. So, isang taon. May 1.8 ka. And after 10 years, 18,000. Hallelujah. Kuya-kuya ko yung 18,000 ka. Dahil sa isang bisyo, dahil sa isang stick na sigarilyo. Diba? Eh, paano kung nakakaisang tama? Diyan na kayo na savings mo. May nang hindi alam. Tayo, lakas natin magpa-load, di ba? Sana man lang ang load, ino-load mo. Kinalamin ko sa Panginoon, di ba? O pinakangumusta mo sa mga kaibigan mo. Eh, minsan ino-load mo lang dahil sa bisyo mo. No, sa isang time, kung may nasasagasaan, pero ito yung makatotohanan. Kaya minsan hindi ka lumalago, kahit sa ministeryo. Maraming naloko sa MN. Alam, miniwala ko, darating pag-pas magaganda. Kaya means, may gawain ng kabataan, andun pa sa sulok. Ito, hindi ko wala akong pinatatamaan kasi kailangan ko lang tahanan. Kasi ang pag-asang nilalagay ng Lord, ito kasi yung ginagamit kayo ng kaaway, social media. Di ba? Sa word mo ba, meron bang nagpaskil ka naman ng word of God, kaibigan? Di ba? Kristiyano ka, dapat magpaskil ka man lang, kahit isa. Di ba? Minsan, pinupuspon mo naman. Minsan, wala nang buhay. Kasi, mga kapatid, hindi lang ito para sa mga leader, tayo lang. Kaya ako, muli hindi ko tutuwa sa mga bata na focus sa word of God, nag-encourage, kahit hindi nila alam ang ginagawa nila. Bahalagan ko sila. May nakabasa, basag. Dahil sa'yo, ginamit ka ng Diyos sa murang edad mo. Ginamit sa'yo. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay. Akala nyo walang kwenta yun. May kwenta po yung pagpupost na yun. Ito, challenge ko sa inyo. Pwede bang maglagay ako ngayon ng hamon? Ha? Sa loob ng isang linggo? Okay, sa pangatlong linggo, pwede ba? Ay, mag-post ka sa wall mo. Pastor, tablock na kita. Hindi mo makita. Pastor, ibablock na kita. Hindi mo makita mga post ko. Di ba? Kaya pala, hindi. Kailangan na yun eh. Kaisa tayo. Pakita natin sa lahat ng sangkatawan ng Arise Explosion Ministry. Magbata o mata o may hustong gulang o senior nagpapagamit sa Panginoon. Through social media. Pwede ba ako makarinig ng amin ng challenge ko sa inyo? Amen. Gagawin po ba natin yan? Amen. Sa pag-ibig pa lang, alam mo. Kaya, hindi na Panginoon, no? Tandaan po natin, hindi po tayo ikukulong pag nag-post tayo ng Word of God. Pag nag-encourage tayo, hindi po tayo makukulong. Huwag kayong mag-aalala, darating nga, makukulong ka. Pag nagsalita ka ng Panginoon, as pangalan ng ating Panginoon, baka ikulong ka. Hanggang ngayon, meron pa tayong kalayaan. Gawin na natin. Amen. Amen. Palakpakan din natin ang Panginoon. Sabi sa Pilipos chapter 1 verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos. Ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Nilalagay ng Panginoon, huwag
tayong mag-alala. Kasi ito yung pag-asang nilalagay ko sa iyong anak. Hindi kita pababayaan kailanman. Kahapon, umatid po ako ng meeting. Nagluto po ako ng umaga. Sabi ko, Panginoon, masisira po yung niluto mo. Bahala na po kayo, hapit po. Alam niyo po, tinda po ako ng alauna hanggang alas 7 ng gabi. Kung paano naging benta ako dun sa normal na hindi ako mati ng meeting, nahigitan pa ng 200 yung benta. Ano? Di ba napakanda natin ng Panginoon Lord God? Kami sa nilalagyan tayo ng negatibo ng Lord. Kaya umuwi ako, saya ko eh. Galing ako sa meeting, napagpala ako, nakarinig ako ng isang kalakasan sa kapwa mo, pastor. Pagdating mo, na-bless ka rin sa business mo kasi nagkaroon ka pa rin ng benta. Panahon ng tumbal na yun, talagang by faith ang panghahanap buhay natin. Pero naniniwala ako, hindi tayo mapabayaan ng Diyos. Kaya Panginoon, huwag tayo pag-alala. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-asa, nilalagay sa iyo at para sa atin. Sa ngayon, kung hindi mo pa nararanasan yan, mararanasan mo yan. Magtiwala ka lang sa Diyos. Minsan kasi salita lang, pag-asa. Para pag dumating yung time na nasa sukdulan ka na, muling sentimo, dudukutin mo sa bulsa. Kapit ka sa Panginoon. Ang hawakan mo, pag-asang nilalagay sa iyo ng Diyos. Dumating ang pamilya mo, kailangan ng ganito. Magtiwala. Dahil may pag-asang nilalagay ng Diyos, hindi ayaw kailanman pababayaan ng Panginoon. Sino pinabayaan ng Diyos dito? Itaas mo kamay. Magbibitaw ako sa pagkagusto. Kailanman hindi nahuli ang Diyos. Minsan may mga pagkakataon, nasasaktan ka. Kasi inaakaw ng Lord. Kasi nais ng Panginoon na magningas ka. Hanggat hindi ka nasasaktan, hindi ka magningas. Tanda natin ito. Ang isang kahoy na nilagay sa isang apoy, kapag ayan nainitan, yung malamig na kahoy, kapag ayan nainitan, liliyab yan. Yan ang nais ng Diyos sa bawat isa. Dahil kailangan ng Panginoon yung nagliliwanag, nagliliyab para sa kanyang kaluwalhatian. Isang malakas na palakpak muli para sa Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Nagkakaroon tayo ng kasiguraduhan kapag ang Panginoon naglagay ng pag-asa sa ating buhay. Pag-asa na makabangon ka ulit sa buhay. Pag-asa na makakabalik ka na uli sa trabaho. Pwede ba ako makarinig ng amen? Glory to God. Pag-asa na makakita ka na ulit ng opportunity. Amen. Purihin ang Diyos. Sa pagbabalik natin, alam ko sa GCQ may masasakyan na asma, so wala medyo kahirapan. Gawin mo na yung the best. Tagal mo ng tambay. Di ba? Huwag naman pagdating mo sa trabaho. Tutulog-tulog ka. Tamad ka. Di ba? Kasi tagal mo na ito. Tinamad ka na. Dapat pakita mo sa amo mo. Salamat sa pag-asa, boss. Tinanggap mo pa uli ako. Di ba? Kahit alam mo 50-50 na ako matanggal sa trabaho. Di ba? Sa sobra kong pasaway, salamat. Na minessage mo ako para bumalik sa trabaho. Di ba, may mga ganyan, naranasan ba yung naghihingal ko? Di ba? Alam mo sa sarili mo, di ka natatanggapin. Di ba? Kumukuha lang ng pagkakataon. Di ba? Yes, pasalamat tayo sa Panginoon sa pag-asa na nilalagay ng Diyos. Nakapagpalumpalik ka na sa Panginoon sa maglilingkod, nakakapag-church ka na. Gawin mo the best para sa Kanya. Sa lahat ng nanonood ngayon, lalo na sa family ng Arise Explosion Ministry, gawin natin yung the best.
Kung ayaw mo maging daluyan ka ng pagpapala sa iba, tuwad gawin mo. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Yan ang binitawan ng prinsipyo ng Panginoon. Ako gusto ko pong maging daluyan ng pagpapala. Sa totoo lang, mas gusto kong nagbibigay ako kaysa akong tumatanggap. Parang kabawasan sa atin. Ang sarap ng pakiramdam kung nagbibigay ka. Sana mahigitan pa natin. Ang mga tao hindi nakakilala sa Panginoon, pero ginamit ng Diyos para mapag-ala tayo. Dapat minsan sa buhay mo magharap pa rin na ikaw rin ang pagdadaluyan ng Panginoon. Hindi naman tinitignan ng Panginoon malaki-maliit. May istorya sa Bible, mas kinaliwan ng Diyos ang isang babaeng balot na nagbigay ng sentimo kaysa doon sa mayamang tao. Kasi ang labanan dito, puso. Amen. Kahit masakit. Diba? Kaya kapag dumating ang pag-asa na pinihim ka ngayon, gawin mo na yung Diyos. Magpakita ang gilas ka sa amo mo. Na, kung hindi mo kaya noon, hindi mo nagagawang sumiko. Na, gawin mo. Maging pasipag ka. Diba? Sino nangangarap dito pagdating ng panahon magiging boss ka? Amen. Salamat sa mga kamay ngayon. Dapat na tayo. Iba pili ng boss. Yung meron kang tao, iba po pili niya. Ibig sabihin, nagiging channel of blessing na pagpapala ng Lord. Diba? Kaya habang nakakabuhan ka ngayon, gawin mo yung the best. Para pag naging boss ka, diba? Ituturo mo sa empleyado mo. Ako noon, nagtrabaho ko, ginawa ko yung the best, kaya nakarating ako rito. Diba? Anong testimony mo? Kaya minsan, wala ka nararating eh. Kasi wala kang testimony. Diba? Ako naniniwala ko lang tayo pagpapalain ng Diyos. Baka dumating yung time. Magsawa na lang kami sa pagpapahal galing sa inyo. Pastor Jerry. Pero kami mga pastor, hindi ko po ito sinasabi para i-testimony. Pero kami mga pastor, sub-sub kami na nalalaki para pag-apply. Lalo na ngayon, kabayan niya, hindi lang. Siyempre, walang libre ngayon eh. Hindi libre ang ilaw. Hindi libre ang tubig. Hindi libre ang pagkain. Lahat, ginagastos. Bilang mga leader, pray ka. Yes, salamat sa mga buhay nyo, salamat sa mga buhay na pinakaramdam sa inyo ng Panginoon, nagiging daluyan kayo ng pagpapala para sa gawain ng Panginoon. Diba? Hindi tuloy palakpak para sa Panginoon yan. Diba? Minsan pinagpapadala sa account. Diba? Account ng church, hindi sa account ng pastor, sa account po ng church. Pinagpapadala po. Diba? Salamat sa mga buhay niyo. Kaya hindi kayo nakapag-service, nararamdaman niyo ang pangangailangan ng simbahan. Totoo po yan. Kaya nga minsan, alam nyo, kaya ayaw ng Panginoon ng salitang poverty. Kasi ang kahirapan, ginagamit ng kaaway para maghiwa-hiwalay ang mga lingkod ng Diyos. Para mag-away-away. Diba? Diba? Sa hapagkainan ng isang pamilya, pag walang pagkain, babatuan ng plato, di ba? Mag-aaway. Ikaw kasi, naninisi, di ba? Kung nagtrabaho ka, dapat may kinakain tayo. Di ba? May ganyan, di ba? Ganon din dito sa loob church. Pag pumasok ang spirit of poverty, asahan mo yan. Isa-isa yung magwawalaan. Magkakagulo yan. Kaya tulungan nyo kami manalangin. Diba? Pero salamat sa Panginoon na naka-arrest Explosion Ministry, hindi pinababayaan. Ang lalim ng pinagbubulutan ng Arise Explosion Ministry. Diba? Punong-puno ng langis galing sa Panginoon. Hallelujah. Salamat
at sa mga buhay niya. Hindi ko po ito sinasabi para itaas kayo. Sinasabi ko ito para sa lahat ng mga narinig, maging ako, lahat tayo pagdaluyan ng pagpapala. Dapat hindi lang ikaw. Dapat tayo lahat. Amen? Amen. Palakpakan natin ito. Pangatlat ang muli. Magkaroon ka ng bagong panawagan. Sa pagbabalik mo sa Panginoon, maging makabuluhan sa Diyos ang pagbabalik mo. Gawin mo yung the best. Magkaroon ka ng panawagan. Magkaroon ka ng gawain sa ministry. Di ba? Sa pamilya mo, maging karapat-dapat ka bilang anak. Salamat sa mga kabataan natin dito. Naghuhugas ng plato. Naghuhulaan pa. Di ba? Salamat ka. Hindi mo schedule ngayon. Ako schedule. Hindi. Ako ba rin? Oh, salamat. Di ba? Salamat sa mga naghuhugas ng plato. Di ba? Ako maglilinis ngayon. Yeah. Hindi mo ako ang schedule. Tumabi ka nga dyan. Ako. Di ba? Sarap. Ang sarap pa ang pakinggan. Di ba? Yan ang pusong nilalagay ng Panginoon. Yeah. Yung panawagan mo. Kami pong mga leader, hindi po kami pastor agad. Hindi. Marami po kami pinagdaanan. Wala naranasan ko rin maglinis sa church. Kasi hindi naman yung church namin mayaman. Wala rin yung kahit leader po ako, natutulungan po ako maglinis. Kasi pinakikita ko po. Wala rin pong leader na walang ginagawa. Tayo ka. Dapat leader ka. Ikaw ang una na active. Kasi lahat tayo matiwala sa Panginoon. Amen. Lahat tayo matiwala. Kaya wag. Hindi tayo pwede na, ha? Karoon ka ng katawagan. Paraw na. Alam niyo po, nangyari po ito. Magbubong talaga ang Arise Exposure Ministry. Praise the Lord. Makikilala sa buong payatas ang Arise Exposure Ministry nagkakaisa para palawigin ang gawain ng Panginoon. Para sa malakas sa palapa, para sa Panginoon. Glory to God. Sabi nga niya sa verse 7, sabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil ang isang makasalanan nagsisisip tumatalikod sa kanyang mga kasalanan. Glory to God. Yun. Magkakaroon ng katanyagan ang pagbabalik mo. Yung makikilala ka kung sino ka. Sino ka nga ba talaga? Ako ang dating utusan. Pero ngayon pinagpala. Ha? Sarap. Amen. Ako ang dating pasaway. Minapaliit, sinasabihan, kawalang-walang pag-asa. Pero ngayon, pastor ka. Diba? Ako naniniwala ako may mga kabataan dito. Darating yung time, pag dumating yung katapusan namin, pastor, sorry sa katapusan. May mamamalingan na kami ng konti. Karakter na kami, sabi ni pastor. No? May tatayo rito. Lalo na sa mga kabataan na nakikita natin na wala nang pag-asa sa batang ito. Diba? Kasi nakikita mo yung galaman niya, diba? Pag-asa. Pag tinignan mo sa ulo, sablay. Pag tinignan mo sa katawan, sablay. Pag mo sa ilalim ng sablay pa rin, diba? Kasi yung mga gawa, diba? Tayong tao, mahilig tayong pumultong eh. Diba? Mahilig natin pumultong. Kaya, sana, kung narinig mo yung sayang ito, lahat sa nanonood ngayon. Diba? Kung pakiramdam mo sa sarili mo na pasaway ka, na wala kang kapag-apag-asa, diba? Patunayan mo na may Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaan na lagi kang minamaliit. Kristiyano ka. Huwag mong hayaan na lagi kang tinatapakan. Pakita mo sa lahat na nakapaligid sa'yo na ikaw ay karapat-dapat bilang tao. Di ba?
Eh, di ba kung makarinig ng amen kahit masakit? Di ba? Amen. Yung meron naman nakitang pagbabago sa buhay mo. Tandaan mo, kaibigan ko, naririto sa lahat ng nanonood ngayon. Pinapanalangin ka ng magulang mo. Na? Pinapanalangin ka ng mga leader. Pinapanalangin ka ng pastor na may mangyari naman sa buhay mo. Amen. Kaya kapag dumating yung time na pinagpala ka ng Diyos, huwag na huwag kang magmamalaki. Amen. Kaya minsan yung mga pagkakataon, wala pa nga nararating. Nagmamalaki na. Amen. Pinamuli ka tabi mo. Ha? Sa yabang natin. Ha? Praise God. Salamat. Sorry. Minsan yabang natin. Minsan, di ba? Sasalita na kagad tayo na tapos. Kaya minsan, naging mayabang ka ngayon. Pagdating ng panahon, kawawa ka. Diba? Ang taong mayabang, walang mapupuntahan na maganda yan. Pinulog mo palagi niya. Kasi ang nagmamayari ng kayapangan, ang kaaway. Dadalhin ka nun sa ibaba. Pero, magtanim ka ng pagmamahal. Magtanim ka ng pagtanggap. Pagdating ng araw, i-restore ka ng Lord, pagpapalain ka. Amen. Totoo po yan. Dahil ang tao nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Sa Kanya yan eh. Si Satanas, kailanman hindi nagpakumbaba yan. Papangasar nga yan. Kaya kami nangaasar. Alam mo na. Ha? Titigan mo na. Parang may nakikita ko sa'yo eh. Ha? Yeah. Nakaisa ka ngayon, yan ang mataas ka. Ibilang ang marami. Magugulat ka. Yung pinalilit mo, yun ang i-release mo. Amen. Kaya sa lahat ng narilito ngayon, una, nasa kalagayan ka ngayon na parang ang baba ng tingin sa'yo. Pamilya mo, kapwa mo mananampalataya. Baka naman ikaw rin ang may gawa, kaya malit yun sa'yo. Di ba? Eh tayo mahilig tayong manisi. Kaya siguro nangyari ang COVID-19 pandemic. Di ang tao matigas ang ulo, mahilig manisi. Di ba? Kaya inalaw ng Lord para lahat ng tao ay magpakumbaba sa kanya pagalingan. Di ba? Minsan relihiyo na ay tinataas, hindi na ang Diyos. Di ba? Ang napagpapala, ang naitataas, church na, relihiyo na. Hindi na ang Diyos. Hindi tayo manisi. Pero kung sasaliksikin mo, ikaw palang may kasalanan. Kaya ka pala minamaliit ng pamilya. Minamaliit ka ng kapwa mo mananampalataya, ikaw palang may kasalanan. Paano mo matatagpuan ito? Yung salitang katanyagan at panawagan. Dapat sa sarili mo, sa pagpabalik mo sa Panginoon, tuwag-tuwa ang maraming kalangitan, maraming mga anghel na nagpupuri sa pagpabalik mo. I-restore ka ng Lord, lalagyan ka ng katanyagan. Iaangat ka ng Lord. Amen. Bibigyan ka niya, i-establish ka niya. Ang sarap lang. Kasi bakit kaya ipagpapalain? Para kayo magiging sa amin nari mo ay magiging taluyan din ng pagpapala. Ikaw, hindi tayo puro hirap. Tapos sa nilari mo, hirap pa rin. Aalisin tayo ng Lord. Ilalagay tayo sa pinalalagyan ng pinatama. Magpasakot lang tayo sa Kanya. I-restore tayo ng Lord. Diba? Kaya kung naririnig mo to, baguhin mo buhay mo. Diba? Yung galawan mo, baguhin mo. Kaibigan, di kita tinitira. Ito'y salita ng Panginoon na dapat natin na pagdaanan. Baka mamaya kaya tayo naninira tayo. Baka naninira tayo sa kapwa natin. Para maitaas na. Diba? Pangit. Diba?
Panahon na. Panahon na para magpakumbaba sa Panginoon sa pagbabalik natin sa Kanya. Na mawala ang COVID-19, isang pagpapasalamat sa Panginoon na kasama ka sa history, na nabubuhay sa mundo, na nabuhay ka, hindi ka tinamaan ng COVID-19. Amen. Amen. Isang pagpapala po yan. Eh, nais iparating ng Lord sa bawat isang nakakapinig ngayon, sa nanonood ka ngayon. Pagpasalamat mo ang Panginoon na kapag nakaraos ang COVID-19, walang nagalusan sa pamilya mo. Amen. Sige, tuloy natin ang palakpak sa Panginoon. Hindi ka nabawasan. Hindi ka umiyak na dugo. Kasi matindi kayo pag tinamahan ka ng COVID-19. Huli dito huli. Ito po yung sinasabi po na ng gobyerno. Hindi mo makakisod. Hindi mo mahahawakan ang bangkay ng kamag-anak mo. Sorry sir. Darating sa'yo kapularan. Diba? Kaya kapatid kong mga naririto, ayusin na natin buhay natin. Amen. Kasama po ako. Hindi po ako perfect. Marami rin akong pag-uulak sa mga. Pero sa biyaya ng Panginoon, tumatayo ko sa inyong harapan. Bigyan ka. Marami po pinagdaanan ka. Kakaibdaan kayo ng pamamaraan ng pinagdaanan. Wala tayo may tatago sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi alam niya buhay ko, wala ka may pagmamalaki. Kilala ka niya. Kaya kung meron kang tinatagong hindi maganda sa Panginoon, suko na natin. Diba? Panahon na. Eh, di ba kung makarinig ng amen kahit masakit? Diba? Magsimula na po tayo. Na maging maayos ang galawan natin. Amen. Pwede ba kung makarinig ng amen kahit masakit? Amen. Diba? Ayusin na natin. Lalo na kapag galawan mo nakakatisod. Yeah. Minsan galaw mo, galaw ng sanglibutan. Pangit. Diba? Pero tandaan mo kaibigan, di ka nag-iisa. Sa lahat ng nanonood niya, dito kayo nag-iisa. Pinapanalangin po natin kayo. Sa nagaganap po rito sa church, meron po panalanginan po ito, pinapanalangin po. Ako personal, nalalangin po ako. Meron po akong panalangin sa Panginoon. Hindi ko lahat po kayo kasama. Amen. Lahat po kayo kasama. Kahit man lang sa panalangin, pagdaluyan ako ng pagpapala ko. Kaya kung nagkakaroon kayo ng pagtumbay galing sa Diyos, bunga ng panalangin ng mga leader yan. Amen. Ginamit ang mga leader para ipanalangin. Ginamit ang nasa taas ng panalangin ng Panginoon. Palalawigin ang iyong kapasidad. Amen. Palalawigin ang iyong kaalaman. Amen. Amen. Palalawigin ang iyong trabaho o negosyo. Amen. Praise the Lord. Palalawigin ang iyong ministeryo. Amen. Amen. I-restore ka ng Lord eh. Lahat po yan magaganap. Magkakaroon ka ng siguradong kapasidad mo. Lalagyan ka ng taglay na galing ng Diyos. Yung sapat na kaalaman, lalagyan ka ng sapat na kaalaman galing sa banal na Espiritu. Amen. Palalawigin ng Panginoon yung trabaho mo, negosyo mo. Kasi magiging daluyan ka ng pagpapala, lalo na sa gawain ng Panginoon. Palalawigin ang ministeryo kung ano meron ng hawak mo. Magle-level up ka. Amen. Sa pagkanta, magle-level up ka. Sa pag-i-encourage, magle-level up ka. Sa pagiging leader mo, magle-level up ka. Diba? Kaya tuwa ko doon sa mga nagpapamiling na leader, diba?
Kumikilos na. Di ba? Amen. Siyempre kami mga pastor, nagmamagtiyag na kami. Basta binigay na binigay ang tungkulin para sa'yo, nasa sa'yo yan. Ipanalangin mo yan sa Panginoon kung paano ka magsisimula. Di ba? Lord. Maging kagamit-gamit ka na. Leader ka, may pinangahawakan ka. Inuod mo lagi sa Panginoon niya. Yung teacher natin sa Sunday School, sinabi ko na ito sa kanya. Pinagpapahalakan lahat ng teacher ng Sunday School. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tinuturuan mo, mga murang edad yan. Bibit-bitin nila yan hanggang sa paglaki. Eh dapat lahat ng ituturo mo, iluluhod mo sa Panginoon. Dahil lahat ng bibitawan mo, ang mga batang yan, makikinig at maniniwala. Kapag tama ang binibitawan mo, ipapamuhay ng mga bata yan. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Kaya ang mga batang laki sa Sunday School, nire-restore ng Lord, inilalagay sa taas, pinagpapala ng Diyos. Marami po ang nakilala, mga teacher ng Sunday School, pinagpala, ang daming dumating na mga problema, nire-restore ng Lord. Nagkaroon ng kasalanan, nire-restore pa rin ng Lord. Kasi mahal ng Panginoon ang mga bata. Kaya dapat tayong mga leader, iluhod natin sa Panginoon ang ginagawa natin. Amen? Amen. Leader ka. Magpasalamat mo na leader ka. Huwag kang magreklamo, leader. Kaya nilagay sa'yo yan. Ang Diyos ang nilagay sa'yo yan. Kasi siya yung magre-restore sa'yo. Siya yung maglalagay sa'yo ng katanyakan. Siya maglalagay sa'yo ng calling, ng panawagan para sa'yo. Para sa pamilya mo, yung bawat salita mo, paniniwala ka. Amen? Amen. Amen. Praise God. Ikaw ang nakakilala sa sarili mo kapag pumarito. Ikaw ang nakakilala sa sarili mo parang Diyos. Kaya sana sa umaga ito, sa lahat ng nanonood niyo, kung magulang ang iyong nanonood, huwag kang magsawa, ipanalangin ng mahal. Huwag kang magsawa. Kami, dumas kami sa matinding problema. Kami din ang ibang problema. Yung past wife ko po, dati po sa school dito po. Pero hanggang ngayon, nire-restore mo yun. Nakabis na Lord yun. Sabi nga lang sa anak ko, babad lagi sa kalala. Lagi siya nananalang. Sige mo, gusto ko sila. Lagi po siya nananalang. Dati, grabe. Lagi siya sa anak. Kaya siguro ni-restore. Kahit ang daming pinagdaanan, hindi na pinabayaan. Ito yung ang challenge ko, dito na po ako magtatapos. Maging challenge. Sana mensahe ito, maging challenge sa ating lahat. Minsan masakit eh. Katulad nga na sinabi ko kanina, ang kahoy na malamig, pag nilagay sa apoy, masasaktan. Kasi masusunog, mag-ilig. Pero ang liyab na yun, ito yung pagtutulutan ng maganda. Kasi ito yung makakapagluto. Diba? Uwa ko yung nasaktan ng kahoy, nasunog. Pero naging daluyo siya ng pagpapala para maluto ang sinasabi. Diba? Diba? Ganyan din ang Christian life. Marami tayong suffering, marami tayong isa sa nangyayari. Minumod ka lang ng Lord. Para yung magliwat ka, lubiyag ka. Para magdaluya ka ng pagpapala. Pero may mayayang tumayo, dito na po ako magtatapos. Sabi po niya sa conclusion, sa conclusion natin. Sa
Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, Lord God. Yun na yung kanina. Ayan. Sabi sa text natin, ulitin na po natin para hindi po tayo mawala. Sa Lucas chapter 15 verse 1 to 7. Ito po yung parabola sa tupang nawawala. Ang ating pong topic ngayon, the value of restoration. Magkakaroon ka ng bagong buhay, magkakaroon ka ng bagong pag-asa, magkakaroon ka ng bagong palawagan. Dito po tayo magtatapos sa 2 Corinthians verse 6 and 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakikinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinasaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Amen. Pwede ba yung mga worship teams? Magkano na tayo ng puso mo yung sinusiyasa sa background tayo. Ang challenge sa Lord, kung napakinggan mo ang salita ng Panginoon, ito yung araw ng pagliligtas. Araw na i-restore ka ng Lord. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa buwan, hindi sa taon. Ang sabi ng Panginoon, ngayon na. Amen. Pwede bang sabihin mo sa iyong sarili nang may pagmamahal o galing sa puso mo yung salitang ngayon na. 1, 2, 3, go. Ngayon na. 1, 2, 3, go. Ngayon na. At sa lahat ng nanonood ngayon, pwede bang sabihin mo rin ngayon na. Habang umaawit ko yung ating music team, mananalangin ko ng isang pagtanggap. Hindi ko ito pagkakawala ng pagkakataon ito. Pero hindi na kailangan na pumunta ka dito sa harapan. Itaas mo lang ang tanang kamay mo bilang pagsuko sa Panginoon. Sa nanonood ka man ngayon, nasa tahanan ka ng pamilya mo, nais mo ulit tanggapin ng Diyos, itaas mo ang tanang kamay mo. Mananalangin mo ko ng panalangin may pagtanggap. Ang sabi ng Bible, ngayon na! Ngayon mo na tanggapin ng Panginoon as a personal Savior ng buhay mo. Tanggapin mo ang Diyos dahil siya yung magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng buhay, magbibigay ng karangalan sa buhay mo. Itaas mo ang tanang kamay mo, kaibigan. Sumunod ka sa panalangin ito. Ito'y para sa iyo ang panalangin ito. Huwag mong palalampas. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo. Salamat sa napakinggan ko ang mensahe mo. Na ikaw ang Diyos na napakahalaga sa iyo. Nagpapabalik ng iyong mga lingkod. Papabalik ng iyong mga hinirang o nilikha. Tanggapin mo mo ako na isang makasalanan simula nung ako'y bata pa at magpakinggan ngayon. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan sa mga oras na ito. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa aking puso. Mamuhay ka. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa cross ng Kalbaryo na binigay mo ang iyong buhay para sa aking kasalanan. Maraming pong salamat. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, salamat sa lahat ng mga taong tumanggap muli sa iyo.
congregation, Panginoon, congregation ng Arise Explosion Ministry. Huwag niyo po silang pababayaan. Simula sa mga oras na ito, sa kanilang pagtanggap nila sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang samahan sa lakbayan ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Iparanas mo ang espiritu ng kagalagan na nararanasan nila. Lagyan mo sila ng espiritu ng pagtanggap, Panginoon, at pangunawa na merong Diyos, na Diyos ng patnubay, Diyos ng pagmamahal, Diyos ng paggaling. Marami pong salamat. At sa huling pagkatapos ng panalangin ito, pwede bang anyayaan kung kayo lahat itaas ang iyong kanang kamay? At kung ikaw ay may karamdaman, pwede bang ilagay mo ang iyong kamay sa iyong karamdaman? At sa lahat ng nanonood ngayon, sinag-challenge kita kung may karamdaman ng anak mo, pwede bang iniyas mo siya ngayon? Maging daluyan ka ng pagpapala ng pagkalingan para sa iyong mahal sa buhay. O ikaw ay confess mo ang pangalan niya. Saan man siya naroon, gamitin ka ng Diyos. Lord, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, salamat sa iyong katotohanan, Panginoon. Itinataas namin ang aming kanang kamay sa iyo. Sa isang pagpapakumbaba, sa panalangin, Panginoon, sa sumisimbolo ng panalangin na hindi namin kaya kapag wala ikaw. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba, sumisigaw ang aming puso, umiiyak ang aming kaluluwa, Panginoon, upang ang lahat ng aming itutulog sa iyo ay maging makatotohanan at makarating sa iyong harapan, sa iyong mga kamay. Lord, tinataas ko rin sa iyo, Lord God, ang lahat ng may karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang Diyos na maggagamot, Panginoon. Ikaw ang higit sa lahat ng mga maggagamot. Kung sino man ngayon na may nahawakan niya kanyang karamdaman, ang kanyang mga pamilya, isinasambit ang mga pangalan na may mga karamdaman, Panginoon. Right now, in the mighty name of Jesus. Maging pagpapala ang panalangin ito saan man sila naroon. Abutin sila ng panalangin ito sa pangalan ng Panginoon. Makakahala sila ng kaginawaan. Makakahala sila ng kagalingan sa pangalan ng Jesus. Hindi kami nagsasama na nilapit sa iyo, Panginoon, sapagkat ito yung utos mo. Utos mo, Ama. Lord, itinataas namin ang ministeryo ito. Patuloy mo pagpalain ang lahat ng ministeryo sa buong Pilipinas o bansa. Salamat, Panginoon, sa kahalagahan, Panginoon, na pabalik namin sa iyo, Lord. I-restore mo ang bawat isa. I-restore mo ang lahat ng church, lalo na Arise Explosion Ministry. I-restore mo ang mga pastor. I-restore mo ang mga leader. I-restore mo ang mga miyembro, Panginoon. I-restore mo ang aming mga trabaho. I-restore mo ang aming kabuhayan. Palawigin mo sa pangalan ni Jesus. O rabasaya na babasaya na babasaya. Alisin mo lahat ang aming kailangan. Ugali pa niyan. Pornography pa niyan. Gambling pa niyan. Kaisipang masama pa niyan. Lord God, palayain mo kami sa ganyang pamumuhay.
maganap ang iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Gawin mo kami makabuluhan lingkod mo. Lord, salamat sa mga buhay. Salamat po, Panginoon o Diyos, sa patuloy mo kaming niyayaan. Maraming pong salamat. Salamat sa iyong mahal na dugo na inugas mo sa ito sa pagmamahal. Masaya, masaya, masaya. Ora masaya, masaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, maraming salamat po sa Espiritu ng Kaliwanagan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpala ng mga anak ng Diyos, sumigaw ka ng palakas na. Amen! 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 Maraming salamat.